I hate goodbyes. Nakakainis ito, nakakaasiwa, at palaging nagiiwan ng mabigat na pakiramdam, tulad ng sandali bago bumuhos ang malakas na ulan. Kaya nang sabihin ng nanay ko na lilipat kami mula sa Chicago papunta sa Coral Cove, California, hindi ako nagpaalam kanino man. Hindi sa mga kaibigan ko, hindi sa barista sa kapehan na laging tandaan ang order ko, at lalong hindi kay Alex. Si Alex ang naging takas ko sa realidad. Nagkakilala kami sa isang forum tungkol sa pelikula at nagbonding kami dahil sa pareho naming hilig sa mga classic na pelikula at sa pag-ayaw namin sa mga modernong remake. Habang tumatagal, mas humahaba at mas personal na ang aming mga mensahe. Nakakatawa siya, mabait, at may malalim na pag-unawa. Para siyang tahanan, isang bagay na hindi kayang ibigay ng Coral Cove. Pero may patakaran ako. Walang totoong pangalan, walang personal na detalye. Ako ay Megs, at siya ay Alex. Yun lang. Walang apelyido, walang litrato, walang address. Mas ligtas kung ganon. Kaya nang lumipat kami sa Coral Cove, isang bayan na malapit sa kung saan nakatira si Alex, hindi ko sinabi sa kanya, para saan pa. Hindi naman kami magkikita sa totoong buhay. Ang Coral Cove ay eksakto sa inaasahan ko. Payapa, maaraw, at nakakainip. Parang postcard ang bayan, may makukulay na tindahan, maalat na hangin, at ang palaging tunog ng alon. Ginugol ko ang unang linggo sa pagbubukas ng mga kahon at pag-iwas sa mga pagtatangka ng nanay ko na magbonding sa pamamagitan ng smoothie bowls at yoga. Sa ikalawang linggo, nagtrabaho ako sa Coral Cove Surf Museum. Isang maliit at maalikabok na gusali na puno ng lumang surfboards, mga lumang litrato, at paminsan-minsang turista. Hindi man ito kagilagilalas, mas gusto ko ito kaysa sa nakaupo lang sa bahay at nakatingin sa kisame. Doon ko siya nakilala. Ang pangalan niya ay Ethan Cole at siya ang part-time na photographer ng museo. Matangkad siya, may sun-bleached na buhok, at palaging may nakakainis na ngisi na gustong-gusto kong pagtaasan ng kilay. Magaling siya sa trabaho niya at sobrang detalye rin ang kuha niya sa mga exhibit ng museo. Bago ka dito, sabi niya noong unang araw ko, nakasandal siya sa counter habang inaayos ko ang isang kahon ng mga vintage postcard. Ang galing mo! Sagot ko nang hindi siya tinitingnan. Tumawa si Ethan. May angas! Gusto ko yan! Tiningnan ko siya ng masama pero ngumiti lang siya at umalis, bit-bit ang kanyang camera. Sinabi ko sa sarili ko na wala akong pakialam sa kanya. Pero sa mga sumunod na linggo, napapansin ko ang maliliit na bagay, ang pagkikisay ng kanyang mata kapag tumatawa, at kung paano niya palaging alam kung kailan ko kailangan ng tulong para maabot ang mataas na istante. Pero pinapanatili ko ang distansya. Si Ethan ay yung tipo ng lalaki na maraming kaibigan, perpektong buhay, at walang problema. Hindi ko kailangan ng ganoong enerhiya sa buhay ko. Samantala, patuloy akong nakikipag-usap kay Alex. Ang aming mga usapan ay parang lifeline, isang paalala na mayroon pa ring mabuti sa mundo. Pinag-uusapan namin ang lahat, mga pelikula, libro, paboritong pagkain. Gusto ni Alex ng pineapple sa pizza. Para sa akin, kasalanan iyon sa sangkatauhan. Mas gusto niya ang action movies. Ako naman, die-hard romantic comedy fan. Isang gabi, pagkatapos ng mahabang shift sa museo, nag-message ako kay Alex. Ako, parang ayoko sa bayang ito? Alex, bakit? Anong problema dito? Ako, sobrang perpekto. Lahat ng tao masaya at makinis. Parang naninirahan ako sa isang Hallmark movie. Alex, hindi naman masama ang Hallmark movies. At least may happy ending. Ako, hindi ganoon ang totoong buhay. Alex, siguro hindi. Pero minsan malapit na. Ngumiti ako kahit ayaw ko. May paraan si Alex na magpaparamdam sa akin na okay lang ako kahit ayokong tanggapin. Makalipas ang ilang linggo, ginanap ang taunang Ocean Festival ng Coral Cove. Isang weekend na puno ng live music, food trucks, at surfing competition. Pinilit ako ng nanay ko na sumama dahil gusto niyang ma-embrace ko ang kultura ng bayan. Reluctantly, pumayag ako dahil wala naman akong magawa. Naglakad-lakad ako mag-isa sa pista, nakasuot ng denim jacket at nakasubo ang mga kamay sa bulsa. Pauwi na sana ako nang makita ko si Ethan malapit sa surfing competition. Hawak ang kanyang camera. Nakita niya rin ako at ini-wave ako. Hoy Mags, manonood ka ba ng competition? Hindi naman, sagot ko. Nagpapalipas lang ng oras.
tumango siya patungo sa mga surfer. Dapat manood ka. Maganda to. Nag-shrug ako pero nanatili. Habang nagsisimula na ang kompetisyon, naakit ako sa galing at grace ng mga surfer. Si Ethan ay gumagalaw sa crowd. Kinukunan ng litrato ang bawat sandali. Sa isang pagkakataon, lumingon siya at nahuli niya akong nakatingin sa kanya. Ngumiti siya at sa unang pagkakataon, may naramdaman akong kakaiba na hindi ko maipaliwanag. Nang gabing iyon, nag-message ako kay Alex. Ako, parang nagkamali ako sa bayang ito. Alex, oh? Bakit nagbago ang isip mo? Ako, may lalaki kasi. Nakakainis siya, pero iba rin siya. Hindi ko maipaliwanag. Alex, iba paano? Ako, nakikita niya ang mga bagay. Parang talagang nakikita niya. Mahirap ipaliwanag. Alex, parang gusto mo siya. Huminga ako ng malalim. Gusto ko ba? Nakakainis si Ethan, pero mabait siya, maalalahanin, at madali siyang kausap. Pero may pakiramdam akong parang nagtatraidor ako kay Alex, kahit na magkaibigan lang naman kami. Makalipas ang isang linggo, hiniling ni Ethan na tulungan ko siya sa isang photography project sa museo. Gumugol kami ng maraming oras na magkasama, inaayos ang mga exhibit at kumukuha ng litrato. Habang nagtatrabaho, ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang buhay, kung paano siya lumaki sa Coral Cove, kung paano niya palaging gusto ang photography, at kung paano niya nawala ang tatay niya nung bata pa siya. Nagulat ako sa dami ng aming pagkakapareho. Sa unang pagkakataon, nag-open up ako tungkol sa sarili kong tatay, kung paano siya umalis nang walang paalam. Nakinig si Ethan ng walang paghuhusga, at ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng ginhawa. Nang gabing yon, nag-message ako kay Alex. Ako, parang nagugustuhan ko na dito. Alex, dahil sa lalaki? Ako, oo, pero hindi ko alam. Parang nagsisimula na akong magkaintindi sa mga bagay-bagay. Alex, natutuwa ako para sa'yo. May pause, tapos... Alex, Mags, may kailangan akong sabihin sa'yo. Huminto ang tibok ng puso ko. Ano yon? Alex, sa tingin ko, dapat na tayong magkita. Napatingin ako sa screen, naguguluhan. Magkita? Sa personal? Labag yon sa lahat ng patakaran namin. Pero bago ako makasagot, nag-send siya ng isa pang mensahe. Alex, sa tingin ko, kilala mo na ako. Nawalan ako ng hininga. Hindi pwede. Ako, Ethan? Alex, hi Mags. Kinabukasan, kinausap ko si Ethan sa museo. Nandoon siya, hawak ang kanyang camera at may ngiti sa mukha na parang kinakabahan. Kailan mo nalaman? Tanong ko, nanginginig ang boses. Simula nung pista, sagot niya. Nakilala ko ang username mo mula sa forum. Hindi ko sinabi kasi hindi ko alam kung paano ka magre-react. Nakataas ang kilay ko. Pwede mo naman sinabi sa akin. Alam ko, pasensya na. Ayoko lang masira ang meron tayo. Tiningnan ko siya, talagang tiningnan. Nakita ko ang lalaking nagpatawa sa akin, ang lalaking nakinig sa akin, ang lalaking nagparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. At napagtanto ko na, sa kabila ng lahat, masaya ako na siya pala si Alex. Hindi mo nasira, sabi ko ng mahina. Pinaganda mo pa. Ngumiti si Ethan, at sa unang pagkakataon, hindi ko naisip na pagtaasan siya ng kilay. Sa halip, lumapit ako at ramdam ko ang tibok ng puso ko. Ano ngayon? Tanong ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Ngayon, titignan natin kung saan tayo dadalhin ng alon. At habang nakatayo kami doon, naririnig ang tunog ng dagat sa malayo na pagtanto ko na baka, sa wakas, hindi naman pala masama ang Coral Cove.